Good day mga paps and mamshies, Motozeki here. Naghahatid na naman sa inyo ng motorcycle content. Bago matapos ang taong 2020, nagpasabog si Yamaha Motors. Naglabas sila ng bagong motorsiklo. Dito ang Yamaha Exciter 155 VVA, o mas kilala sa atin bilang Yamaha Sniper 155 VVA. Further ado, so tagal na natin itong bagong Sniper 2021. Ano nga bang pinagkaiba ng Sniper 2020 sa bagong labas ng Yamaha na Sniper 2021? So unang una is yung looks nya. So kung makikita nyo naman, ibang iba na itsura nito sa lumang Sniper. Kapansin-pansin din dito yung ano nya, yung yung dual headlight nya. So dual headlight meaning magkahiwala yung high and low beam ng motor na to. So yung low beam nasa may handlebar, then yung high beam nasa may ilalim ng park light. Yung tsura nito, sabi ng Yamaha engineers ay may resemblance sa Yamaha R1. So familiar kayo sa Yamaha R1, kapansin na medyo may hawig sila sa itsura. So kung hindi man hawig, medyo mayroon silang mga similarities ng Yamaha R1. So yung engine nito is 155cc. So kumpara doon sa lumang Sniper na 150cc engine lang. Tapos meron na rin tong VVA. So yung VVA makikita yon sa Aerox saka sa NMAX, meron ng VVA. So yung VVA is variable valve actuator. Tapos kaya nito mag-produce ng 17.7 horsepower. So kung ikukumpara natin siya sa mga competitors niya sa 150cc engine, yung lumang Sniper meron siyang 15 horsepower. Yung Raider 150 Fi meron siyang 18 horsepower. Yung RS 150 meron siyang 15 horsepower. Yung Honda Supra GTR meron siyang 16 horsepower. Tapos yung Rider car meron siyang 15.4 horsepower. So mapapansin nyo, malapit-lapit na yung horsepower niya sa horsepower na kayang i-provide ng Raider 150 Fi, which is 18 horsepower. And then yung nga pala, yung gas tank nito is 5.4 liters. So mas malaki siya ng 1.2 liters dun sa current version ng Sniper natin. So kagaya ng lumang Sniper, rin siya, fuel injected, tapos liquid cooled din. Tapos meron na rin tong slipper clutch. So yung premium version nito saka yung MotoGP version is nakakiles na. So ito yung pinakaunang 150cc engine na underbone na nakakiles na. Meron na rin siyang 12 volts charging port. Tapos yung front brake nya is dual caliper. So ano ba nga ba yung dual caliper? So sabi ng Yamaha engineers, yung dual caliper daw is mas malakas ng 17% yung braking power kumpara mo dun sa lumang lumang design ng front disc brake nila. Gearbox ito is 6-speed transmission. So unlike dun sa lumang Sniper na 5 speed lang. So kailan nga ba release tong motor na to? So yung motor na to is i-release sa Vietnam sa June 2021. So sa atin, wala pang sinasabi si Yamaha Philippines kung ilalabas ba tong Sniper 2021 sa Pilipinas. So siguro ilalabas kasi meron tayong Sniper model dito sa atin
So magkano nga ba to? So yung standard version ng ng Sniper 2021 is nagko-cost siya ng 46,990 Vietnamese dong. So i-convert mo yan sa pera natin is almost 98,000 pesos. Yung premium version ito is nasa 49,990. So kung i-convert mo yan sa pera natin is nasa 104,000 pesos. Yung MotoGP version nasa 50,440 Vietnamese dong, or kung equivalent sa pera natin almost 105,000 pesos. Pero tingin ko mas mataas pa din yung magiging presyo nito. So siguro nasa 110,000 pataas yung presyo nito. Pero hindi naman nakaabot ng 130,000. So sobrang naman yun, overpriced naman yun. Siguro nasa range siya ng 110,000 to 120,000 yung price nitong bagong Sniper kung ilalabas ito dito sa Pilipinas. Kasi base dun sa features niya, malaki yung pinagkaiba nito sa lumang Sniper. Yung lumang Sniper 2020, yung presyo niya is nasa 102,000 na. So kung kukumpara mo naman yung features nun sa features nitong bagong labas na Sniper, is mas advanced yung features itong bagong Sniper. So mga paps, yung meron lang keyless tapos charger, yung lang yung premium version saka yung MotoGP version lang. Yung standard version is disusi pa rin yun. Saka wala siyang 12 volts charger. Ano nga bang kulay ng bagong Sniper ang nilabas ng Yamaha? So yung standard saka premium version, meron siyang shiny black, white red, saka matte red. Tapos yung MotoGP version, syempre yung kulay blue na MotoGP style nila. So mga paps and mamshies, tingin nyo ba dadalhin sa Pilipinas itong bagong Sniper 2021? Ako sa tingin ko dadalhin to dito kasi ito yung magiging pambato ngayon ng Yamaha sa 150cc category na na underbone. So sa palagay ko rin magiging mas exciting tong 2021 dahil mape-pressure yung Honda sa yung Suzuki maglabas ng bagong ipagtatapat nila sa Yamaha Sniper 2021. So tingnan natin kung magiging action ng Honda and Suzuki sa nilabas na bagong Sniper ng Yamaha. Mga paps and mamshi, sana may natutunan kayo or may bago kayong information na napulot sa panonood nyo sa video ko na to. So kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang video. So maraming salamat ulit sa panonood mga paps and mamshis. Peace. Gusto ko rin pala mag-shoutout kay Nick Fapon, kay Mabs Moto Official, kay Ikabod Budwit, kay Gerald Aris Ilaya, kay Ray Moto Vlog, kay Maki Mouse TV, saka kay Elgo Pinto Moto.